Nilinis na ba talaga ng Diyos ang maruruming hayop kaya pwede na natin kainin? At madalas ginagamit ang 1 Timothy 4 verse 5 para sabing yes daw, pero yun nga ba talaga ang sinabi ni Paul? Basahin muna natin ang 1 Timothy 4 and 5. For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. Marami ang humihinto sa verse 4. Everything God created is good. Pero keyword dito yung if at yung sanctified by the word of God. Ano nga ba ang sanctified by the word of God? Ang ibig sabihin nito, ang pagkain ay pinabanal o pinahintulutan base sa kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos at saan natin makikita ang listahan ng clean at unclean animals, Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Dito malinaw na sinabi ng Diyos kung ano ang clean at unclean. May verse ba sa New Testament na binura ang Leviticus 11? Of course, wala. At hindi sinabing naging clean na ang dati ng unclean. So ano ang konteksto ng 1 Timothy chapter 4? Kung babasahin natin ang 1 Timothy 4, 1, 2, and 3, ang issue, may mga false teachers na nagbabawal sa pagkain ng mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos. Mga pagkain na created to be received ng mga nananampalataya. Ulitin natin, created to be received. Hindi sinabing everything created is to be eaten. Hindi naman sinabi ng Bible na kainin mo ang uwak, daga, o buwaya, baboy, kahit sinabi niyang all creation is good. Ang good ay hindi laging ibig sabihin ay food. Halimbawa, just because God created rocks, ibig sabihin ba edible sila? Hindi. God created pigs and vultures. Yes, they are good in their purpose, pero hindi sila ginawa para kainin. Tangkilikin mo ang pagkain na pinabanal ng Diyos at ang Word of God ang magsasabi kung alin iyon. Hindi inalis ng 1 Timothy 4 verse 5 ang separation ng clean and unclean food. Instead, tinuruan tayo na tanggapin ang mga pagkain na talagang nilikha ng Diyos para kainin. And always remember, obeying God's Word is not restriction, it's protection.